pa na bago maganap ang pagbagsak ng tulay sa Kabagan Isabela ay nakunan pala ito sa dashcam ng dump truck. Tara panoorin natin kung paano ito nangyari. Para daw. Para hikura. Kung makikita natin, talaga namang napakaganda ng disenyo ng tulay na ito dahil ma-appreciate mo talaga ang ganda ng mga ilaw nito kapag gabi kang dadaan dito. Kaya pala itong tinaguriang iconic bridge sa Isabela kasi nga wala kang masabi sa kanyang design. Kung papansinin ninyo, medyo malafi ata yung arko ng tulay. At yung mga bakal na humahawak sa tulay papunta sa arko ay parang manipis lang. Kaya siguro hindi niya kinaya ang bigat ng isang truck. Nagbangarap ka eh. Talagang makikita mo naman, nakakaiba talaga ang design ng tulay na ito. Pabago-bago pa ng kulay, na talaga namang maaaliw ka sa pagdaan mo dito, pero sa kabila pala ng ganda nito, ay may tinatago pala itong panganib sa mga dumadaan. Sino ray? Yo, ha? Gumakwa, dapat kumakiri, regla. Sino to regla? Bakit mo regla? Masuglar ka talaga? Suglar siguro? Denso? Nalimot ba? Alangan sa mga braso, ta? Buwan na. Buwan siguro. Denso? Hindi lang. Makikita naman sa video na bago pa makadaan ang truck, ay nauna nang gumuho ang tulay bago pa sila makadaan. Kung talagang mabigat ang truck, sana sa una pa lang ng isang span ng tulay ay bumigay na ito. Ano sa tingin ninyo sa tulay na ito? Sa halagang umabot na sa 1.2 bilyon na pondo, ay bumigay pa ito dahil lang sa isang truck na may kargang bato. Dahil ayon sa DPWH, nasa 45 tons lamang daw ang maximum capacity nito. At ang dumaan daw na truck ay nasa mahigit 100 tonelada daw ito. Kaya ang nakikita nilang dahilan ng pagbagsak ay ang overloading. Pero naisip mo na din ba na sa napakalaking nagastos sa tulay na ito? Bakit hindi na lang mas ginawang matibay para naman mapakinabangan ng lahat ng mga dumadaan? Kaya aanhin mo ang napakagandang design kung may tinatago naman itong panganib.